ang ato lang awag sa DYHP, nga, open kami dire, ang atong microphone, willing kita, nga muhatag og microphone sa itong mga congressmen, pag-explain nga nung nipirma sila atong impeachment ni Sara. Total kung nipirma mo nga with your conviction, may problema na. No? Okay naman na. Ipasabot, nagdaghan man sa nalipay nga nung nipirma mo, katong mga gustong i-impeach si Sara. No? Katong sang uban di gusto mo ma-impeach Sara mo, nasuko. Pero katong mga ganahan yun nga ma-impeach Sara, napasalamat to ninyo eh. Sumo ka na nga, katong mga congressmen, di atay microphones DYHP, sulti ko kung willing mo explain sa uner, tagaan ta mo higayon, maka-explicar. Kaya may tabuan ni ron, daghan na nag-circulate niya, fake news din ng uban. Kini sa ni fake news ni o dili ni fake news. Mas maayong mutingog si Chato de Sibianan, nga maingon nga fake news na Atty. Rufael. Sige, unsa may tinuod gyud dat Chato nga no pirma man ka na. Aron nga kon kay gihimo-himo ana hinon ni, ambot og fake news baka nagdili ingon nga. Ingon daw si Chato mingon sa hingpirma ko sa papel nga nagpa-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi nako og attendance para snacks. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Atty. Rufael Fernandez Banyok. Atty. Rufael Fernandez Banyok. Straight to the point. Maing buntag o kumusta? Live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyubos ka nagad sa kahanginan kasamang Rufael Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Lunes. O gani ana ta mahigala, ha? Paspas ken panahon mahigala pizza Jess na. Nining buwan karon mahigala sa Pebrero tuig 2025. Straight to the point. Samtang sa pikas bahen na ang atong pagpadayon mahigala ining issue labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga higala. Straight to the Kay point. karong buntaga tagaan tog pagtagad mga kaigsunan. Kini magong pagpirma sa mga congressmen daw ila magid mahigalang gidali. Ila man mahigalang gipaspasan. Murag na mingaw naman to mahigala, mingaw na. Pag December hon, pagka February mahigalang last day na gyud, di kalit tagpaspas. O gifile gyud mahigala, ha? Nakakuha gyud og signatures. O kining ganing maong mga signatures mga higala niabot og 215. Grabe mga numero ron mga kagalaang simanaha. O dili ni paingon nga nang hatag tag numeros masyaw ha kay di taan ang masyaw. Pero mga numero ron perti daghana remark. Una, ang Kongreso dunay 306 ka mga congressman. So dunay 306 ka mga congressmen. Ang 1/3 ana is 102. Pero ang nakuha mahigala sa Kongreso aron i-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio, nakakuha sa 215. 215. Napunan pa gyud, doon na pa'y laing 25 ka mga congressmen nga ni apas pa. 240. Mo ni mga numero mahigalaon niya. Masikat man ang numero karon nga 224. Unsa man ni 224 ha? Itato man na yung mga higalas bukton ang 224. Mao naman na yung mahigala ang mo ni pa nagbuwag nila ni Kwan Andy Ayginman o sa iyang yang boyfriend. Kay tungod aning numero nga 224. Daghem kayo sa nang 224 kay maka-explain naman ta mahigala adtong uban kanang 306 number na sa congressman. Kanang 102 number na sa 1/3 sa congressman aron nga ma-impeach si Inday Sara. Kanang 215 mo na mipirma nga napadana mahigalang articles of impeachment tuan na sa Senate. Kanang 240 mo na kini apas man ang 25 ka mga congressmen. So napunan pa gyud og mga pirma. Pero kanang 224 usaw man pag-explain. Ngano man nga kinini ang 215 mao may naka-impeach ni Sara Duterte. Ang 215 gipunan pa mahigala 25 ka buok. Pero ang 224 mao'y nakapabuwag. Matod pa ni Andy Ayginman o kining iyang uyab, ni iyang boyfriend kay mao mo ko ning 224. Today, tomorrow, and forever.
Ato ni tagag pagtagad no buntaga mahigala og atong hisgutan ni ron. O sabay itong unahog hisgot, kining impeachment o kini ba nagkaino kang Andy Ayginman. Kadto ng iyang boyfriend like nga maayo sa surfing no? Dito sa Siargao. Maayo surfing ba ha? Nya unsa ba yung tabuaron nga nakakita man kunog laing binuhat? Kini yung letter B, makadaot yun lagi. Katanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan kay nakakita mag letter B nga lain. O niya nagpatato man may gilang 224, ha? 224. Today, tomorrow, and forever. Mo day pasabot. Ato ni isgutan ng buntaga mahigala sa Banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Now, point. kining impeachment po ni Sara Duterte Carpio, ato ning isgutag tiwas mga higala kay matod pa kini magod karon mahigala do na magoy atong opinion mga higala base po na sa ilang rules sa Senate. Ang ilang mga ruling sa mga kaigalaan nga kanang usa ka Congress pagkahuman anang maong Congress ang tanan nga mga transactions, tanan nga business ana nga Congress human na pod. Mo na akong gisuwat sa atong pamantalaang The Freeman. Na-check na ba nimo kasamang remark atong ang atong The Freeman? Nga online nga na okay na ba Mark? Straight to the point. Gawas na mahigala sa atong Friday nga edition. Friday mahigala nga paggawas mahigala sa hard copy na to. Dito atong opinion labot ining impeachment. O tungod man gud na mahigala kay dunay ruling ang Senate labot ana nga kana magod mahigalag mahuman kana nga Congress human tanang transaksyon. So ug mahuman nganong nagdali man ni mga congressmen wala makuan sa online. Mo ba kay ako ning gipa-check mga higala ning atong column. Basin og kuan ang sa at least ang sa kinini ang sa atong hard copy okay man. Ang sa online unsa man kuan lang kay basi mabasahang Martin. Ayo lang kay i-post sa atong kuan di siguro sa akong kuan sa atong FB page DYHP apil lang sa atong kuan kay kinini ang hinay-hinay tala na kay medyo kini atong kulo mahigala manuhot-suhot manggon. Unya kanana ang mabot sa takluban. Kini magod mahigala tagan tanig pagtagad gipugos is mga congressmen jud pasar. De okay, no? Aron nga sa ako nang giingon, okay lang sa tag na impeachment kay aron nga ligre. Pero mo lagi na do na pay daghan nga mga timanunon mahigala ang nasod. Pero mapadayo na okay. Pero ang problema ini ron kay mahuman ang 19th Congress unsa may mahitabo. Adto na sa 28th Congress. Ato na nga tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw. Unya kinini ang nganong gipaspasan man gyud sa mga congressmen karon man gud mahigala powerful kayo ang presidente. Ang problema ini after mga kaigalaan sa midterm election magkaanam na og kalimdak ang presidente. Straight to the point. So ang pangutana ana ron mga higala kung ang climate, political climate karon mao pa ba? Human ining midterm election labi pa og ngadto na 2026 or 2027 maingon man mga tao nga ngano inyo pa man ang impeach Sara pagpaabot na lang mo total 2028 mahuman naman iyang termino. Straight to the point. So ato ni tagag pagtagad doon mga sukid di paminaw. Kini guban pa maискutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Atong takna mga kaigsunan alas 6:48 na sa Banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now karon mga higala kinini ang mangayo tag dispensa ining ubang mga congressmen kita pay mangayo dispensa gamay. Kay doon na may nanggawas ron lain lang nanggawas nga mga sila po ningos nga fake news na daghang mga fake news kuno. Ang ato lang awag sa DYHP nga open kami dire, ang atong microphone willing kita nga muhatag og microphone sa itong mga congressmen pag-explain nga nung nipirma sila atong impeachment ni Sara. Total kung nipirma mo nga with your conviction, may problema na. No, okay naman na. Ipasabot, nagdaghan man sa nalipay nga nung nipirma mo katong mga gustong i-impeach si Sara. No?
utos ang uban di gusto mo ma-impeach Sara mo tin nasuko. Pero kadtong mga ganahan gyud nga ma-impeach Sara napasalamat to ninyo eh. Sumo ka na nga kadtong mga congressmen di atay microphones DYHP sulti ko kung willing mo explain sa on-air tagaan ta mo higayon maka-explicar. Kay may tabuan ni ron daghan na nag-circulate nya fake news din ning uban. Ha? Unya sa man to paghibag fake news hantod ron way naningog mga congressman day. Way naningog nga ngano nagkapirma sila. Nya gi-attack man sa mga tao. In fact sa Cebu lang daan ang mga congressmen sa Cebu. I understand. Matod pa sa report sa newspaper gani nga hasta si Ahong Chanday, si Cindy Chan, ilang gipang off ilang mga Facebook page, Facebook comments, na section. Ang uban pa, no? Nga naman, gi-attack sa mga tao, kay grabe nagkariya ka mga tao, nganong ni pirma mo? Ano ba? So, tubagan ninyo, kung gusto mo tubag, willing tanga, kung ano dili, biktima tas fake news, kay, na uban, gihimo-himuan na lang siguro ng uban. No? Pero doon lang mga katarungan, kanana ang, in fairness nito mga congressmen, willing ko maminaw o unsay katarungan kay doon na rason ngano gyud nga ni pirma. No, doon na rason mga higalang ni pirma. Tanawa kini ato paminaw na kini ato i-flash sa sa ato social media. Tanawa ko no. Usay magkatawa ta or pasig fake news pud ni kini si Chato. Chato ni Matod pa ni si Chato. Matod pa niya atong basahon gamay hakin iyang kwan. Kini sa ni fake news ni o dili ni fake news. Mas may mo tingog si Chato de Sibianan nya ingon nga fake news na Attorney Rafael. Sige, unsa may tinuod gyud dat Chato ngano ni pirma maka na. Aron nga kon kay gihimo-himo ana hinon ni ambot og fake news baka nagdili ingon nga. Ingon deo si Chato mingon sa hing pirma ko sa papel nga nagpa-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi nako og attendance para snacks. Kini tanaw na ko binuang ning ko ana. Tanaw na ko di siguro ani oy. Ha? Tanaw si Chato kuno Edgar M Chato. Unsa man ni? Congressman sa Bohol? Inyo ni congressman dito Rimark. Pugoy, asa ni Ken Galinia. Mura man ko ni mahigalag former governor sa Bohol. Nya karon kan congressman. Tanaw gibutang diri mingon ni chat kuno si Chato nga hingpirma ko sa papel nga nag-impeach ni Sara Duterte tungod kay abi kog attendance to para snack. Mura man katawanan hino ni kalakiha mga kagalaan. Unsa ning kalakiha in taon ha? Unya kini ni ang muna nga akong isgutan ining dagana ron kining 215 ka mga congressmen nga ni pirma o gadto mahigalang 240 na sila karon kay dunay 25 kabuk nga ni Apas. Asabay ko unahon pagisgot hasta kini 224. Kaya atong katingad wa man gyud ni sulti pa. Muna ako mohatag ko kanang higayon sa mga congressmen. Dili na ko mo kuan sa nila komentaryo kay unta kasabot og unsa gi ilang rason sad. Nga ngano mahigalang ni pirma sila dito. Pwede mang ni pirma sa kimao gi ilang conviction nga ni pirma. Kay dili sa Cebu si Pablo Jan Garcia raman sa 3rd District of Cebu og ingon sab si Congresswoman Cutie Delmar wa mo pirma nga impeach si Sara ang uban ni pirma man. So doon na sila katarungan nga nung ni pirma sila mas mayo maka-explain sila ni ana kay doon naman po yung mga nagpasalamat nila nga nung ni pirma sila. No, in fairness mahigala katong gusto gyud niya ma-impeach si Sara. Naman say gusto gyud niya ma-impeach Sara. So kini ni ang mo ingon gyud sila nga salamat ko nga ipirma gyud mo. Hanto doon mo may naningog idekin. Way naningog. Si Pablo Jan Garcia gikuhaan og reaksyon o kining kang Suwan igo na sa miingon nga fake news na. Aron nga dili ma fake news, honorable Suwan, ikaw may tingog, patingogon ti kadres sa Sibianan. Ako pangunta na simple lang. Pwede ba mahibaw ang mga tao nga nung ni pirma kaadtong kanana ang impeachment ni Sara nga taga Mindanao nga mga congressmen kuan man mo. Kanana ang solid banta mo Duterte diha. In fact sa survey kusog mas Duterte sa Mindanao, Visayas, sa Luzon area dito fight mahigala dito but sa Luzon Visayas Mindanao kusog mas Duterte. So simple lang nya unsabay katarungan no nga mi pirma man ana ba? Simple lang kayo kay og dili gid mahimo mahinuong kuan nya igoran ingon nga fake news na. O niya kinini ang asa man to balikan to si Suwan kato si Suwan dili kini si kuan kini Chato Congressman Bol kini may iyang katawanan kay matod pa mahigala binuang siguro na paminaw na ko dili ni kuan fake news gid tingali ni mahigala nga kuan
Tanaw ko di siguro mo. Gibutangan mo grabe no social media no. Gibutangan mo sa Edgar M. Chato niya na po yung picture. Kini social media ron, grabe ka kuan jud. Tanaw ko pwede kang himu-himuan do kuan day, no? Social media tanaw na ko dili siguro in fairness po din Chato siguro eh. Pero mas maayo unta kung Congressman Chato og mosulti ka sa DWHP, sipa na batas Bohol, patingogon ti ka. Kay lain man paminaw ni nga ni pirma kami ingon man kuno ka sa chat nga hingpirma ko sa papel nga nag-impeach si Sara Duterte tungod kay abi kog attendance para sa snack. Porbida mga higala, ha? Konsaban attorney John Cagulada, inyo maning Congressman sa Bohol, imong kwanon? O pwede na pag phone patch pero mo ari sa Cebu, ikaw lay sugat sa kwanon sa pier. Congressman Chato, sa ba yung Edgar M. Chato? So siya dahil may governor sa una. O niya karon Congressman. Muna mo katawanan kay ako di kay ko katuo may galan ni pirma tungos snacks grabihas ng istorya. Sa tamanggod niya kining mga tanawar go ng pirmas mga congressman. Wilis man tong uban di kini maklaro. Tanawa hay man tong asa man tong kwan. Tanawar go to katong usa. Be asa man tong giingon ni Arnold niya kwan day. Katotoang tanawa ko di kasi makatag-an kay kinsa ning pirma. Tanawar go din sa asa man tong imong gi-post Nold katotoang aman to, be. Mura bang pagkapirma mahigala ba? Murag mo na gusto ko maminaw po sa ilang katarungan nga pagpirma kay medyo mura man og napugos ba ka ha or moja ba kang nagdaldali. Kaya kaning number, ika 100 names. Kato ika 100, di ko maklaro ang kwan. Aman to, ika 100 niya kwan katong nas pirma. Asa man to, Nold. Tarawa, o kinsa ko na makatagan sa tingin mo, Nold? Kinsa makatagan nga kwan? Aha. Sige ko no. Itong kwanan. Kisay magkatag-an ka na 100, ikaw 100, kato ikaw 100. Kisa man nga pirma, angan wa magkakuan mura gipaspasan naman ni kuana, mura mag sagol wiris-wiris na ning kalakiha, kay mura mag kapirmahon dili man eh. Tanawa god. O ato tanawon mga kaigalaan. Kana number 100. Sige, malibat man tanidong. Number 100. Asa man to? Sige. Tanawag kisay maka kuha na to. Kana number 100. Kana ops kana. O dapita. Be kanang 100 be. Kinsa man na nga congressman? Kana. Kinsa na nga congressman? Kasi makatag-an kinsa na nga congressman. Pilti man gyud ang pagkakuha na ng pagkapirmaha og kanang iyangan pagsuwat. Dadi man gyud maklaro kung sana nya usa na nga district. Be ka na number 100. Kinsa man na nga kwan? Kinsa nga congressman? Kinsa nagpost sa Arnold nagpost ano day? Kang Arnold nagpost? Dalawa, ka na number 100 be. Kinsa man magkasulti kuno? Kinsa na nga congressman? Di man maklaro ang ngan. Pagkasuwat. Di gyud niya ang iyang district unsa man sa party list na or unsa ba? Ha? Wa gyud mura ba ning mo na nga tan-aw na ko mura na sila mga higala og wa ba kan isla kuan no? Munang kini ni ang kuan sa tawa nga ngano unsa ni tabo nila dito? Nganong namirma sila? Mana nga di gyud maklaro. Gituyo ni mga higala kuan na kanang taga number 100 nya kuan. Oh, number 100 tan-awa ko no. Tama, di gyud maklaro ang kwan. Murag gituyo man siguro ni kwan. Kay og si Chato may itong pagkunog tinuod magaling ka Chato ingon nga ni pirma ko kay abi na ko katindan sa snack. Kana binuang po nas netizen kini gyud netizen may gala kuan kayo tan-aw ko mga kagalaan. Kuan gana kini ang bugal-bugal po ning ila sa netizen tan-aw nako. Kanang ika 100 di maklaro. So makaingon gyud ka nga kuan nga lagi papirma lang dito. Doon na butang tag tinuod nga doon na dako nga kantidad o unsa ba o unsa ba rason dili lahi po na. Pero kini nga naman nga ang pagkapirma do may klaro ngan ki. Unsa man nga district na be? Unsa nga district? Unsa nga district ning kanang na ika 100 nga ni pirma. Kinsa na sang congressmana unya unsa na nga district? Di man po na party list. Unsa man district ang uban mo klaro magod ang uban district no nga
ang pagkapirma. Dama to itong kopya dre, ama to eh. Tis klaro ba ang pagkapirma? Kini iya man wa man gid maklaro day. Asa ha? Tama, di man ko kopya dre akong tan-awon sa kadali. Ika 100. Kanang uban klaro ba? At least klaro ang uban. In fairness, hindi man mo proud mo pirma nga total ug mo gi inyong conviction nga angay gyud impeach sarang di man. Ha? Kining usa nga nang iyang number 99 klaro man Francisco Matugas, District 1, Siargao, Surigao del Norte. Klaro. Ang number 98, Jose Tevez. Klaro ba? Ang sunod, kining number 96, klaro, Josefina Talyado. Pero kining number 100, di gid maklaro mo, gituyo niya ni nga, kanang di kay maklaro ng iyang ngaan. Sagdi lang ang pirma nga di maklaro, kaya ang pirma mahigala kon. Pero ang iyang pagkasuwat sa ngaan, di maklaro. Ha? Basig, pangutan-on po ni mahigala. Kuhan po ni. Pero paminaw ko kining mga fake news, katap ng fake news ron. Aron nga dili ta ma-fake news ron, mas mayo akong giawhag ni mga congressman. Tingog mo, tagaan ta mong microphone. Sama inin Chato, be akong giawhag si Chato, Congressman Edgar Chato. Sir, kung lain man paminawon ko nga nanggawas mahinuon ni ron nga kuan, no? Mo ni itong tagag-pagtagad, pero dili pa mahigala to sang tagag-pagtagad sad kaspikas nga bahin kay diyan na ato na nakontak si Senator Amy Marcos mga sukit tig paminaw ato mahinabi ro buntaga. Labot sa mga nagkadaya mga issues niya doon ta pa yung mga pangutana sad sa foreign relations mahigala kay sama maoy chairperson po sa Committee on Foreign Relations. Lahat ng tanong, straight to the point. Senator Amy Marcos, maayong buntag, Senador, og live taron sa DYHP Aramin Cebu og IFM. Good morning. Good morning. Kumusta, Senador Amy? Yes, maayong buntag. Kumusta na kamo? Diha sa Cebu, Attorney Rufil ba ito? Yes, ma'am. Attorney Rufil Banyok ito dito sa DYHP at sa IFM. Yes, kumusta na? Maungag yun nga human sa atong inila nga Sinulog Festival. Talaga naman, hindi pa ako get over sa ating Pit Senior. Oo. At sa, alam po namin, ma'am, yung balita namin, nandyan ka daw sa Leyte, sa may tulo sa Leyte, nag-turnover sa project po, itong evacuation center. Kumusta po, ma'am? Yes, that's right. Oo, tama, attorney. At alam naman ninyo, taga-tulo sa man kami. Kahit gamay la, balik-balik man kami diha kay Kuan. Yan ang hometown namin, diyan pinanganak yung nanay ko. Ay, hindi naman pinanganak, pero actually doon talaga siya lumaki. Kaya't nasira yan nung Yolanda. Hanggang ngayon, sige-sige pa rin kami nag-aayos dyan sa Tolosa, sa Tanawan, yung mga evacuation center. Tapos ginhimo namin dako talaga para wala nang problema. Pero todo pa rin ang ulan, grabe. Ito yung mga iba't ibang kalahi seeds na tawag ka, Attorney Rufil. Magandang project to kasi favorite ko to. Ito yung ang pumipili, hindi galing Maynila, ang pumipili yung komunidad. Kung ano ang kinahanglan nila, kung FMR, Farm to Market Road, or else evacuation center o daycare, kung ano yung gusto nila, water system, kung talagang ito na pinaka-importante na kinahanglan. Now, Senator Amy, dito po tayo sa dahil ikaw yung chairperson sa Committee on Foreign Relations, kung naka-remember ka, Correct. Yeah, I asked you during our managers conference doon sa Maynila tungkol dito din. That's right. Oo, kasama natin sina Eric Canoy at lahat ng tropa. Oo. Dito, with ICE conducting immigration raids sa US, Senator Amy, do we have any updates on how our fellow Filipinos are affected doon sa Amerika ngayon with the Trump administration, ha? At, yes, medyo malaking problema to. Talagang palaki yung numero. We're getting really nervous. Ang unang pinabalik sa Pilipinas, itong dineport na 24 na may criminal charges na talaga. Certified criminal. Tapos, meron silang sinasabi na ipapadala na ASAP in the next few weeks. Ining 90,000 na patently illegal, TNT, tago ng tago. 90,000, ang dami talaga. Pero ang sinasabi nila, upwards of 300,000 ang illegal o kung hindi kompleto ang papeles. Kaya tinutulungan natin, ngayon nananawagan ako sa mga lawyer at saka yung mga nakakaintindi ng immigration, tulungan yung mga Pilipino sa US na tapusin, ayusin yung kanilang papeles. Binibiro nga namin, magpakasal na kayo. Ngayon na. Para ma-legalize. Pero kawawa naman kasi kapag nagka-record ng deportation, hindi na makakabalik yan at hindi na makakapagtrabaho. So, yun ang problema natin. Pero palagay ko,
maghihinay-hinay, maghuhunos dili rin ang US kasi maraming ospital na magsasara. Kasi yung mga nurse, medtech, mga radiologists, mga Pilipino man yan. Paano yung mga ospital nila kung wala nang mag-obra doon? Pati teachers nila, ang dami-dami nilang teachers, would you believe, mga Pilipino nagtuturo ng English sa US. Hindi naman nila kaagad-agad matauwi yan. So I think itong professionals, mga teachers, IT, lalo na yung health workers, medyo siguro hinay-hinay dyan. Ang nakakatakot, yung iba, hindi na pumapasok. Hindi na sila pumupunta sa trabaho. Yung mga bata, kawawa naman, na hadlock na todo-todo, hindi na pumapasok sa eskwela kasi yung ICE, yung immigration, sumusugod daw talaga sa eskwela pati sa bahay. So, Senator Aimee... Yung kinatatakutan ko, attorney, kasi, Attorney Rupil, tinitignan ko itong budget. Alam mo naman, galit ako dyan sa budget ng 2025. Ining budget, ang nakalista lang dyan, repatriation for 20,000 na tao lang. Ano yan maging 20,000 ang sinasabi, 300, 200, 90,000? Anong gagawin yan? At saka, paano yan uuwi? Pag uwi, may trabaho pa tayo para sa kanila. Yan ang problema. So, if they are forced to return home, what measures yung gobyerno po natin na para masuportahan itong mga taong ito, Senator Aimee? Yes, that's why nananawagan ako noong pa yung nabalitaan natin nung nanalo si Presidente Trump noong November. Agad-agad ako nagsasabi dyan sa budget, pwede ba dagdagan ninyo yung pang-repatriation kasi mamumroblema tayo. Unang-una, kinahanglan nga hatagan ng some kind of buffer amount. They have to get some kind of amount so that they can survive at home for the next few months habang naghahanap ng trabaho. And then part 2, ano yung trabaho nila? Kasi wala naman tayong trabaho na ganyang kadami and as well paying na dollar-denominated. Pagkatapos nun, paano yung mga pamilya? Kasi kung 90,000 yung certified na TNT or else upwards of 300,000, times 5 yan. Kasi kada isa dyan may pamilya. So yan ang worry ko talaga. But unfortunately, hindi naman sila nagdagdag sa budget kung ano-anong dinagdag na kalokohan. Pero hindi dinagdag yung kinakailangan. Mamaya yung mga Pilipino, dagsain tayo. Anong uuwian yan? Puro gutom? Oo. Dahil na-mention na ninyo, Senator Aimee, itong budget, no? Although there is a pending case before the Supreme Court about this. That's right. But people are saying and branding that it is the worst budget in the Philippine history. Anong reaksyon niyo dyan? Well, hindi ko naman masabi buong Philippine history, pero matagal-tagal na ako sa budget. Kasi, nung bata pa ako, start na ako dyan, nung kabataan barangay SK pa ako, talagang nakatutok na ako sa budget. Tapos, opposition ako. Ako din yung vice chairman ng opposition sa appropriations. Talagang walang kakwenta-kwenta. Isipin mo, pati yung mga flagship project ng presidente. For example, itong subway ng Cebu, ayan, matagal na yan na dream natin na magkaroon ng public transport. Every year, the last 2 years, tinatanggal ng 85% yung budget ng DOTR. Paano tayo magkakaroon ng public transport at maibsan yung traffic natin from Manila to Cebu? Ngayon, maski Davao, grabe na rin ang traffic. How will we ever improve if we keep deducting the budget of the DOTR? Sila ang magbibigay ng ating counterpart. 85% tinatapyas kung saan-saan linalagay. So, this basic services at saka yung mga infrastructure na inaasahan natin na magka-subway, magka-LRT, magkaroon ng maayos na bus lanes, hindi mangyayari kasi tanggal ng mga importanteng budget items. Senator Aimee, what will happen if in case lang, this is hypothetical, if the Supreme Court would say that the budget that is now being assailed before the Supreme Court parang unconstitutional or something is wrong in the budget, anong mangyari? Hindi ba... Well, my understanding is kung na-invalidate ang 2025 budget, we will revert to the 2024. Parang re-enacted budget. Mari-re-enact yung 2024. So yung mga continuing expenses, yung mga sahod, yung mga salaries, tapos yung mga continuing projects na matagal na, yung mga projects and programs,
pero walang bago. Kung ano yung bago, for example, magbubukas ka ng bagong kalsada, may bagong puerto or bagong airport, wala lahat yan. Zero lahat yan. Yung ma-restore lang, yung paulit-ulit lang, yung mga sahod, yan, yung mga gasolina, yung mga ordinary expenses ba ng gobyerno, pero walang bagong project whatsoever. Wala tayong maasahan. Yan ang problema. Matagal ka na dyan, Senator Amy. Alam naman namin yung interes ng mga Filipinos ay talagang ipinaglalaban mo dyan. Itong PhilHealth na zero budget, ano nangyari talaga dito? Naku, talaga hindi ko na maintindihan yan. Gulo-gulo na ako sa PhilHealth. Kasi paiba-iba sila. Alam natin na may reserve fund sila. Pero ang alam ko, hindi dapat ginagalaw yung reserve fund Kasi, di ba parang insurance yan? Mamaya, pag walang reserve fund o trust fund, saan sila kukuha pag halimbawa COVID, tapos sinasabi nila paulit-ulit daw magkakaroon na naman ng pandemic, iba-iba yung mga epidemic, iba-ibang klaseng sakit. Pag sabay-sabayan, saan kukuha? Kasi insurance yan ang problema. So, yan ang kinatatakutan natin. Binabanggit nila, bilyon-bilyon daw yung pera ng PhilHealth. Hindi ko alam kung saan kasi nung tinignan naman namin, wala naman ganun. Tapos, talagang yung binibigay sa national budget sa PhilHealth, yan ang pinagkukunan ng serbisyo. Ang alam ko, ang PhilHealth, ang pera nila, pwede lang to enhance the outpatient packages, dagdagan yung dialysis and chemo, kasi ang baba-baba, ang mahal-mahal ng chemo at dialysis, all of that dapat. So, yan ang tinitingnan natin. Nag-improve naman daw yung case rate nila, pero umabot sa Ilocos na 10 years behind. Pambihirang buhay yan. Pero yan ang problema natin. Kasi yung inaasahan, yung galing sa national government. Ngayon na zero, ang tinuturo nila yung reserve fund. Hindi yan ginagalaw. Alam naman natin mga insurance, may actuarial table. Hindi yan gagalawin kasi pag nagsabay-sabay yung sakit, katulad ng COVID, naku, paano na lang yung mga pamilyang may sakit? Aside from zero budget yung PhilHealth, yung transfer of money pa dyan sa PhilHealth na 75 billion, if I'm not mistaken, to the Treasury. 90 billion. 90 billion, oo. Yeah, that's right. Yun ang inaasam-asam nila. Naniniwala ko dun sa isa pang kaso yan, di ba, Attorney Rufil? Isa pang kaso yan sa Supreme Court. It's being assailed as once again unconstitutional and illegal. Ang pagkaalam mo ko, sa PhilHealth law mismo, klaro na magbibigay talaga ang national government, hindi pwedeng zero at hindi talaga pwedeng galawin yung reserve fund. Kasi as a matter of fact, according to the actuarial table sa mga insurer, kulang pa nga yung reserve fund nila Dapat nga palakihin pa nga yan Kaya yan ang problema natin. Dapat tutukan natin yung PhilHealth. At ano nga ang sabi, bawal magkasakit, masyadong mahal. Totoo naman. Ang liit-liit na nga ng mga in-hospital packages. They're so small right now. So, it's very important. At least, pakinabangan muna natin yung e-consulta na sinasabi nila. At least, libre yun. May annual check-up. Tignan natin. Bibigyan daw ng gamot. Subukan natin yung e-consulta. Senator Amy, sa kabilang dako naman, ang talk of the town kasi ngayon, itong impeachment of Vice President Sara Duterte, kahit saang coffee shop tayo magpunta, kahit saang sulok dito sa Cebu or sa buong bansa maybe, itong pinag-usapan ng taong bayan with this, ano ang bilang kaibigan din ni Sara Duterte, anong reaksyon mo tungkol sa mga pangyayaring ito? Ay, naku, nabigla nga ako. Sabi ko, lalabanan ko yan hanggang dulo. Para sa akin, hindi naman na kaibigan o personal, nagagalit ka o may tampo or something. Ang sa akin kasi, ayoko ng gulo Ayoko talaga ng mga impeachment na yan. Nako, tapos ginawa pang last minute October 2023, pinag-uusapan na nila. Ba't hindi nila final in time? Bakit naman nila last minute? Hindi ko maintindihan. Parang may mali siya naman yata yan. Ano ba yan? So, ang ending, itong impeachment, on top of that, may ICC pa na hindi natin maintindihan. Saan ba tayo patungo sa ICC? Akala ko sinabi natin, may soberanya tayo, umaandar ang korte. Bakit papasukin na naman yung ICC na yan? Pagkatapos niyan, yung kay Bongbong naman, may mga daldal ng destabilization, RevGov, tapos Bongbong resign. Alam mo, sa totoo lang, magkabila,
wala nang personal, wala nang kaibigan o pamilya. Ayoko ng gulo. Waste of time, waste of money, waste of all our energy. Dapat talaga nakatutok tayo sa problema ng pagkain, ang mahal-mahal ng bigas. Ang Cebu, totally dependent on imported rice, imported from other provinces, imported from abroad. Wala naman bigas dyan halos. Kaya, victim talaga ang Cebu niyan. Kasi ngayon, ayan na naman, yung bigas, problema, yung gasolina, ayan, lahat problema. Basta hindi natin tutukan yung tunay na problema. Tapos yung gusto ko sana, yung minimum wage. Kasi bakit ang taas-taas ng minimum wage sa Manila pagkatapos yung probinsya ang baba-baba? Hindi ba dapat pantay-pantay yan? Bakit ganyan yan? Mahal din naman ang bigas, 60 pesos all over. Ang gasolina, ganyan din, all over. Minsan, mas mahal pa sa probinsya kasi isi-ship out. So, para sa akin, i-minimum wage na natin at itabi na natin yung gulo ng mga impeachment, ICC, distab, kung ano-ano. Now, dahil tama yung kay BBM, sinabi niya na ipa-stop na yan dahil may mga dapat bigyan ng priority. Pero iba ang nangyari sa lower house, Senator Aimee. Kaya nga ang gulo-gulo. Siguro, sabihin na natin, let's say na lang na independence of the lower house, the Senate and the executive. The executive, sinabi na, natigilan na yung impeachment, maliwanag naman. Baliktad naman yung nangyari sa House at they decided to impeach, which is well within their powers. Talaga naman may kapangyarihan sila to do that. Now, it's up to the Senate to determine whether the complaint has merit. Siguro, nagpapakita na nag-independent, separate powers ng iba't ibang branch of government. But at the same time, sana, imbes na nakatutok tayo sa politika, sa dami ng problema, may eleksyon pa, pwede ba balikan na lang natin yung tunay na trabaho natin? Senator Aimee, nakita ko yung movie, yung Maids Malacanang. Okay, attorney. Oo. Tapos nakita ko doon, yung ano ninyo ba, ikaw talaga ang ate at ikaw ang parang nag-stand ng leader doon sa family ninyo, yung crisis, no? Ngayon na may ano na naman itong kapatid niyo si BBM, nag-ano ba siya? Nag-consult ba siya sa inyo tungkol sa mga pagpapatakbo sa bansa natin? Well, kung minsan nagtatampo na sa akin kasi parati daw ako kontra, pero sinasabi ko naman, sino pang magsasabi sa yun yan? Kasi talaga, maraming nakapaligid, alam mo naman, maraming bulong-bulong. Nung bata ako, sinabi ko sa tatay ko, maikpit ang Malacanang. Palagay ko, ngayon din, marami pa rin ahas sa Malacanang. Kaya, kailangan sabihan at minsan, railroad talagang administrasyon sa kung ano-anong mga intriga, mga sumbong. Alam naman natin, last year, di ba, ang nangyari, yung People's Initiative, yung suhulan para paltan yung Constitution, medyo nag-react na talaga ako doon at sinabi ko, hindi pwede yan. Naku, magbabayad ka, batas ng, pinakamataas na batas ng ating bansa yan. Sa Constitution, you're going to mess with it with paid signatures. Hindi naman tama yun. Di natigil. Pagkatapos itong budget, ako din ang tumayo sa Senado, sinabi ko na sa kanya, problema yan. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng pera para sa flagship projects niya. Yung mga airport, yung mga highway, yung mga public transportation, lahat yan, nabura sa budget na yan. Kaya, I think it's my duty also na sabihan siya kasi minsan nadi-distract na at ang daming bumubugbog sa tao Well, Congress is on break. Itong si Presidente BBM has said that he is open to calling a special session to discuss BP Sara's impeachment. But he emphasized actually na it will only happen if Congress would make a formal request. Sa tingin ninyo, ang Senate ay mayroon bang nakikita na mag-request? Can the Senate afford to do that, Senator Aimee? Na mag-request? Well, palagi ko, nagkakaisa yung Senate Lahat kami, sang-ayon kay Senate President Cheese, kasi nag-usap kami at ang usapan namin, bakit naman hinuli last minute, gabing-gabi na pina-receive? Samantalang gustong-gusto nila yan, pinag-uusapan na nila sa Congress, October of 2023, impeachment na yung daldal dyan talagang naririnig na namin. Sabi namin, kung papadala, di sana pinadala. Tapos nag-file 2 months ago. Bakit hindi pinadala sa Senate? Bakit kami guguluhin ngayon?
clearly it's not an urgent legislative matter which would require a special session. Di naman urgent. 2023 pa yan. Tapos 2 months ago pa, nag-file. Bakit biglang last minute? Anong ibig sabihin yan? Hindi urgent. So there's no need for a special session. That's our understanding. And everyone has gone in recess. Yung iba, mga ngampanya, maraming re-electionist, katulad ko. Eh di sa June 2 na lang kami. So sa junto, pagbalik sa junto, dahil nandyan na yung articles of impeachment, anong opinion nyo dyan? Should the Senate convene as an impeachment court or ano na lang yan? Parang should the 28th Congress handle it instead? I think we'll have to meet regarding that. There's so many things that have to be determined. Wala nga kaming rules of impeachment. We have no rules as of now. We'll have to pass that pa. Tapos we have to determine kung yung aming grupo, paano ba yan? Magke-carry over ba yan to the next Congress? Kasi baka hindi matapos ng 2 linggo. At ang dami-daming charges. Tignan natin kung ano talaga ang dapat gawin. At ayoko masyadong nagsasalita. Pinagbabawal kaming magsalita kasi kami ang magiging judge niyan, di ba? Yung mga senador. So, we'll have to wait and see. But 2 weeks for a very lengthy impeachment procedure seems very, very short yata. Tignan natin. So, kailangan i-decide kung i-extend dyan, kung anong gagawin, or kung mag-carry over sa next Congress. Wala pa, hindi pa pinag-uusapan. Pambihira naman. Last minute eh. Tapos may mga iba't ibang pang school of thoughts dahil ang iba parang sigurong sabihin nila kung makastart na ngayon ang impeachment by junto, tatawid ito sa 20th Congress or another school of thought na hindi na dahil ang nasa rule ng Senate na yung mga business ng Senate at iba pang mga transactions dyan, matapos pagkatapos ng Senate na yan. Pagkatapos ng Congress. Tapos na yan, ligpit na after 2 weeks. Yun ang sinasabi. Oo. It's like the divorce bill. At the end of the day, the truth is, yung impeachment is completely different. At the end of the day, it's an essentially political. Political man yan. Hindi yan talaga legal. So, kailangan may determination kung ano talaga ang gusto gawin. Kasi yung legal is secondary to the political effort. It's really a political procedure. It's not essentially legal. So, wag tayo masyadong maging legalista. Yung dapat mangyari na ikabubuti ng bayan, yun ang dapat mangyari. Senator, alam ko naman na busy kayo. Dito tayo sa mga iba pang issue dahil you've been actively visiting different regions to distribute financial assistance sa mga cooperatives. Kumusta po ang pagbibisita po ninyo? Ay, masaya. Laging masaya yung co-op. Dahil eto nga, binibiro ko nga sila, kooperatiba. Pero wala kayong pera. Paano ba yan? So, nagbibiroan kami. Pero the truth is, yung co-op movement natin, malaking solusyon. Isang, sa tingin ko, ay may solusyon para sa problema ng pagkain. Because ang problema natin sa ating agrikultura, as we know, talaga naman tingi-tingi. Lahat small time. We need to scale. Kailangan malaki para talagang kumita yung ating mga mag-uuma, ang ating mga mangingisda, ang ating mga tindera. It has to be bigger. On a bigger economies of scale, kikita sila. So maganda yung co-op because they can put it all together. So now, I'm also trying to help them, yung mga micro-agricultural co-op at saka yung newly merged co-op. Kasi ang dami-daming maliit na co-op, hindi naman nabubuhay. Samantalang we also have billionaire co-ops na maraming kapital. So we need to figure out a way so that we can maximize the power of co-ops. Pagkatapos nun, ang aton mga co-op, we also need a new cooperative code. I'm pushing for their support dahil itong co-op code natin, very old na siya, 35 years old. And yung tax exemptions niya, out of date na, yung mga requirement masyadong mabigat at hindi siya nag-a-address ng issue ng foreign investment. Eh napakadami nating magandang co-op dyan sa Cebu. Matitindi ang co-op, magaling humawak ng pera, mga bilyonaryo na yung iba, dapat magsosyo na sila para ma-level up naman tayo with New Zealand co-ops that are interested in dairy and Singapore co-ops that are interested in helping us with food processing. Lahat yan para papasukin yung foreign investment. Pati yung mga OFW natin gusto mag-invest sa co-op pero bawal kasi foreign daw.
So at least may mga changes siguro para ma-okay din yung iba. Paano parang ano na lang. Oo, kasi reklamo sila ng reklamo na wala raw pera. Sabi ko, di papasukin natin yung foreigners, hindi sila boboto. Kay Pilipino lang ang boboto sa co-op. But at the same time, they'll be able to help us with new technology, yung mga bagong mga makinarya, bagong kuan na sistema. And I think malaking bagay yun, as well as the OFWs. And then yung tax exemption, maliit na lang yung 10 million na tax exempt, gawin na nating bigger. Nagtatawaran kami ng DOF, sana 100 million ang sinasabi ko. Sabi nila, umaaral sila, tignan natin kung saan mauwi. Yung agricultural at food co-op, sabi ko, zero tax na, please lang. Ang laki ng problema natin sa pagkain. So yan ang dinidiscuss namin for new co-op code. At least itong cooperatives na mga program na ito ay malaking benefits ito sa mga local communities natin, Senator Amy. Yes, I hope so. Talagang tinututukan ko yan at tinaasahan ko na magtulungan tayo. Noong panahon ng COVID, ang laking bagay ng mga co-op, sila ang nagsalba ng mga maliliit na mga businesses natin. They were able to loan to their members to stay afloat kasi wala nang hanap buhay, nag-lockdown, kiti-lockdown. So, maganda talaga yung co-op kung tutuusin. Senator Amy, yung kitang-kita naman ng taong bayan, yung serbisyo nyo sa gobyerno, pati na yung nandyan ka sa Senado at yung pag-stand mo sa mga issues, no? Aside from that, ano po ang mga reasons, no? Nga bakit po na ibubuto ng taong bayan si Senador Amy Marcos na naman nitong midterm election? Yes, ang totoo, daghan na natabangan o daghan ang tabang na atong mahimo para kaninyo. Nag-start na tayo pero medyo bitin itong condonation ng mga utang ng agrarian reform. So, namimigay na tayo ng titulo, libre at zero balance na sila. Wala nang utang. 600,000 families will benefit from that. Malaking bagay. Pero, alam naman natin, sige, may titulo na kamo. Pero ang problema, hindi pa tuyo yung titulo, nakaprenda na. Naku, talaga naman. Kaya, ang problema natin, tulungan, buligan na lang aton mga mag-uuma. Tuloy-tuloy, it has to be consistent and continuing kasi kailangan pa nila para sa abono, krudo. At yun nga, yung sinasabi ko, na wag ng ayuda, gawin na nating sahod, sweldo para sa maliliit na mga farmers. So, yun ang gusto kong ituloy. At saka doon sa social pension naman, na ituloy na natin yan. Nag-umpisa na tayo sa marginalized lola and lolo. So, meron na silang 1,000 a month. Pero bitin pa rin ang may kapansanan, yung mga PWD ba? Yung mga solo parents. Wala pa yan talagang tulong galing sa gobyerno. Kaya gusto ko, ituloy pa rin yan. And of course, the issue of the hospitals, no? Kasi naging batas na yung regional hospital. Pero hanggang ngayon, talagang kulang na kulang pa rin. Yung nanay ko, dream na dream talaga niya yan kasi siya yung nagpatayo ng heart center, kidney center, lung center, children's center. Sabi niya, pwede ba ikalat yan sa buong Pilipinas? Hindi naman pwedeng iuwi lahat sa Manila yung mga yan. Kailangan kada region, kompleto, full set of specialist hospitals. Batas na yan, pero dahil sa bulok nga na budget, hindi na pondohan. Okay, Senator Amy, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon sa buong Visayas at Mindanao and some parts of Luzon at saka sa mga social media followers po natin nakikinig sa ating broadcast. Dili ka ang ngayon mawagtangan o paglaom kay ang tanan nga mga problema adunay solusyon. Ayan, ay may solusyon. Pero ang tinuod, kamo ang tunay na solusyon. Ayun, talaga naman. At eto nga, at sama-sama, uban-uban, masosolve natin ang lahat. Ay may solusyon pa rin. Daghang salamat, Senator Amy, sa pagbigay ng pagkakataon po natin dito sa Cebu. Thank you so much for joining us today sa ating programa. Yes, anytime, Attorney Rufil. Maraming issue sa ating bansa. Handa tayo makilahok at magdagdag ng kaalaman kung kaya. Thank you very much. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
Okay, mao to mahigala si Senador Amy Marcos mga sukid tig paminaw daghang patag mga pangutana unta pero kanang iyang staff mga higala mao may mukuan niya ilimit-limit lang kay busy kuno kayo. Sige lang, okay lang para tutong tiwasan sa sunod na tong interview. Okay naman lagi day, no? Actually sa Amy kung imong pangutan-on ni mo kuan na magyud, kaya na ang ato lang sa pangutan-on og kuan sad. To mga issues mahigala nga importante, sige, sunod-sunod ato ning tagaag pagtagad mahigala ni. Dunay patay daghang mga pangutana mga kaigsunan. Standby lang una mahigala lang sa